Napansin mo ba? Noong dati, maayos ang lahat sa pagitan ninyo. Walang tensyon, walang issue, walang reklamo. Sumusunod ka, umaayon ka, hindi ka tumatanggi. Tahimik ka lang, at komportable sila. Pero nang magsimula kang magbago, mas tahimik ka pero mas may kontrol. Mas kalmado ka pero mas may boundaries. Mas hindi ka na basta pumapayag. Bigla silang naiinis. Bigla kang iba. Bigla kang mayabang. Bigla kang nagbago. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. At kapag hindi ka na kayang kontrolin ng tao, hindi sila komportable. At kapag hindi sila komportable, madalas ang unang lumalabas ay inis. Ang psychology ng kontrol. Ang kontrol ay hindi laging halata. Hindi ito laging sumisigaw. Hindi ito laging dominante. Minsan, nakatago ito sa simpleng bagay. Sumunod ka na lang. Ganito naman talaga tayo dati. Bakit ka nagbago? Ang tao, natural na gustong may hawak. Gusto nilang alam kung paano ka gagalaw. Gusto nilang alam kung paano ka magre-react. Gusto nilang alam kung saan ka lulugar. Kapag predictable ang isang tao, pakiramdam nila ligtas sila. Kapag hindi na predictable, nagkakaroon ng tensyon. At ang tensyon ay hindi komportable. Lalo na sa taong insecure. Noong dati, palagi kang available. Isang tawag lang, nandyan ka. Isang message lang, sasagot ka agad. Isang pakiusap lang, oo ka kaagad. Hindi ka naglalagay ng kondisyon. Hindi ka nagtatakda ng limitasyon. Kapag may pressure, bumibigay ka. Kapag may guilt, sumusunod ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil gusto mong mapanatili ang kapayapaan. Pero may kapalit ang ganitong ugali. Unti-unti, nawawala ang respeto. Hanggang sa isang araw, napagod ka. Napagod kang laging available. Napagod kang laging umaayon. Napagod kang laging nagpapaliwanag. Tahimik ka lang, pero firm. At doon nagsimula ang friction. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil nasanay sila sa dating version mo. At ang pagkawala ng nakasanayan, nagbibigay ng discomfort. Mga sitwasyon sa totoong buhay. Barkada. Noong dati, ikaw ang laging game. Ngayon, pinipili mo na kung saan ka pupunta. Bigla kang mayabang. Bigla kang nagbago. Hindi. Nagkaroon ka lang ng standards. Pamilya. Noong dati, hindi ka tumatanggi. Ngayon, marunong ka nang magsabi ng hindi. Bigla kang walang pakikisama. Hindi. May boundaries ka na. Trabaho. Noong dati, ikaw ang laging nag-overtime. Ngayon, inuuna mo ang sarili mong oras. Bigla kang hindi cooperative. Hindi. Hindi ka na exploitable. Bakit sila naiinis? Kapag hindi ka na nila kayang kontrolin, nawawala ang leverage. Kapag hindi ka na madaling mag-guilty, hindi ka na nila matatakot. Kapag hindi ka natakot, wala na silang power sa'yo. At ang pagkawala ng power ay masakit, lalo na sa taong insecure. Kaya anong ginagawa nila? Pinag-uusapan ka, binabaligtad ka, ginagawang ikaw ang mali. Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi ka na nila hawak. Stoic Foundation. Sa Stoicism, malinaw ang isang prinsipyo. Kontrolin ang sarili. Bitawan ang hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba, pero kontrolado mo ang sarili mong kilos. Kapag ang desisyon mo ay nakabase sa prinsipyo, hindi sa approval, hindi ka madaling manipulahin. At kapag hindi ka madaling manipulahin, hindi ka na kontrolado.
Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Hindi ito agresibo. Hindi ito naghahanap ng away. Ang tunay na lakas ay tahimik, pero may disiplina. May kontrol sa emosyon. May kontrol sa oras. May kontrol sa desisyon. Kapag hindi ka na reactive, wala nang madaling paraan para kontrolin ka. Self-awareness. Pero mag-ingat, hindi lahat ng paglayo ay maturity. Tanungin ang sarili, tahimik ba dahil kalmado o tahimik dahil galit? May boundaries ba dahil disiplinado o gusto mong maghiganti? Ang tunay na stoic ay hindi nagbabago para manakit. Nagbabago siya dahil tama. Practical framework. Kung gusto mong manatiling hindi kontrolado, 1. Huwag magpaliwanag ng sobra. 2. Huwag mag-adjust agad. 3. Huwag mag-react sa pressure. 4. Huwag maghanap ng approval. Kapag may pressure, huminga muna. Kapag may guilt manipulation, tumahimik muna. Kapag may emotional attack, huwag sumabay. Ang taong may kontrol sa sarili, hindi kailangang manalo sa argumento. Nanalo na siya sa disiplina. Kapag hindi ka na kontrolado, may dalawang mangyayari. Lalayo sila o rerespetuhin ka nila. Parehong panalo. Ang mga lalayo, hindi sanay sa taong may backbone. Ang mga mananatili, marunong rumispeto ng boundaries. Final declaration. Hindi mo kailangang kontrolin ang mundo. Kailangan mo lang kontrolin ang sarili. Kapag kontrolado mo ang emosyon mo, oras mo, at desisyon mo, wala nang ibang makakakontrol sa'yo. At kapag hindi ka na kontrolado, doon nagsisimula ang tunay na respeto. Control your mind, control your life.